Pare, ano ba kayo sa amin? Kuya, tumulong na po kayo. Ano Kurt, sasama pa tayo sa kanila? Kung ako lang ang susunod, ayaw ko sana kayong sumama. At hindi naman pwede na hindi din ako sasama, no? Sige, Ate Isay, makasama kami mamayang gabi. Ay, salamat naman kung ganun. Pagkaalis ni Ate Isay, nagkatinginan kami ni Bea at Kirk. Kaagad namin sinara ang pinto. Wala kaming balak na sabihin sa kanila na alam na namin na si Neda ang nagmamayari ng aso. Hanggang kailan ba natin ito itatago sa kanila? Hindi ko rin alam. Pero ikaw ang bahala kung gusto mong sabihin at ipagkalat na aso ng babae kinababaliwan mo. Tayo lang atang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Ate Neda eh. At kapag may makaalam doon bukod sa atin, dagod talaga tayo, kuya. Basta ako, desidido na akong patayin ng aso niyo. Nakarinig kasi ako nahihilan ng nalapanan dito sa atin. Sige, bahala na kung magagalit si Neda sa gagawin natin sa aso niya. Ikaw naman, Bea. Doon ka na muna sa bahay ni na Kurt. Hindi ka na pwede sumama sa amin kasi gabi na. Opo. Nang sumapit ang gabi, kanya-kanya kaming bitbit ng gamit para mag-ikot sa kalsada. Marami kaming nandun at lahat ay desididong mapatay ang aso. Hanggang sa nakarating kami ni Kirk banda sa sementeryo. Doon biglang nagpakita sa amin ang aso na kulay puti. Ay na pare, ayun ang aso. Ano gagawin natin dito? Ano ba, hindi papatay? Iyan tawin itak mo dali. Ayaw ko lumapit sa kanya. Ikaw na lang. Oo na, ako na susugod. Magbantay ka lang dyan. Ano mo ikaw na aso ka? Marami kang napiwin sa safari na to. Ayaw magtaka sa amin. Ang mabuti pa, huhulihin ko siya gamit ng lupit para matagal mo siya kagad. Sige. Inasinta ni Kirk ang leeg ng aso at nagtagumpay nga siyang mahuli ito. Buong lakas niyang sinila ang lubid para humigpit yun sa leeg ng aso. Ang ikinagulat namin, imbes na manlaban ng aso, kusa itong umupo at parang umiiyak sa ginawa namin. Nakakaawa tuloy itong tingnan. Sige na, tagayin mo na. Kurt, luwagan mo na kaunti yung lupit. Ano? Bakit naman? Sundin mo na lang ako. Baka makagit ko yung aso na yan. Hindi, luwagan mo na kasi nasasakal na siya. Ito na. Teka, sabi lang ang ginagawa mo. Bakit ka umagawa pa palabit sa kanya? O, Chino? Sabihin ko, hindi naman siya nananakit. Ito na, hawakan ko ang ulo niya. Tingnan mo, hindi nga ako kinagad. Oo nga no. Dali natin sa bahay ng aso. Hindi. Ano? Hindi ba natin sasabihin sa kanila na tayo nakahuli sa aso na yan? Hindi na. Sa atin na muna itong aso. Tara na, doon na tayo dumaan sa parte ng kasada na sigurado walang makakakita. Dinala namin ang aso sa bahay at itinago siya sa likod. Sinigurado ko naman na walang makakakita dahil meron namang gate ang bahay namin. Pero gawa nga lang sa kawayan. Ilang araw na sa amin ang aso, pero hindi man lang ito gumawa ng paraan para makatakas siya. Bagkus, ay mabait ito. Hanggang sa bigla kong kinausap ng kapatid ko na masinsinan. May ipinagtapat siya sa akin na sikretong matagal na niyang chinichimkim. Alam mo ba, kuya, bago ako sinalakay ng aswang, pumunta pa po sa bahay si Ate Neda. Ano? At ano naman ginawa niya dito sa bahay? Hinahanap niya po kayo. Tinanong niya po ako kung sino kasama mo. At nang malaman niya na wala, nagmamadali siya umalis. Tapos nun, biglang may dumating na aswang. Bakit hindi mo sinabi sa akin lahat, ha? Natatakot din po kasi ako, kuya eh. Malakas kasi ang kutob ko na ang aswang na sumalakay sa akin at si Ate Neda ay iisa. Ang aso na nakita natin nakasama ni Neda doon sa balon ay nasa atin. Sigurado ko na hanapin niya yun. Ibalik na lang kaya natin sa kanya, kuya. Kasi baka po maghiganti siya sa atin dahil kinulong natin ang aso niya. Ibabalik natin kapag sinalaki niya tayo. Tatlo lang tayo may alam tungkol sa aso. Kaya sikapin mo na hindi ko masabi sa iba. Patuloy namin inaalagaan ang aso. At habang nasa poder namin ito, ni isang beses, hindi nagtangka ang aso na saktan kami. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Natigil na ang paghuhukay ng mga libingan sa sementeryo. Wala na ding batang nagkakasakit at naging payapa ang lugar namin. Pero sa pagkakataon yun, nagkasakit naman si Mang Tasyo. Lahat kami dumulog sa kubo na kanyang tinutuluyan para kumustahin siya. Bakit kung kayo nagkasakit ang biglaan? Kung saan po natahimik ang lugar natin, saka naman po kayo nagkaganyan? Kaya nga po, Magtasyo, natatakot po kasi kami na baka bumalik ang aso at hindi ka pa gumagaling. Kaya ako nagkasakit dahil sa ginawa kong ritual sa pagtapoy sa aswang. Dinagagdahan niya ako sa pamamagitan ng kulang at mawawala lang ang pisa ng kulang sa akin kapag napatay siya. Ano? Paano naman natin mapapatay ang aswang na yan? Eh wala naman tayong ideya kung sino ba talaga ang aswang. Ayos lang naman sa akin kahit pamatay ako dahil matanda na ako. Ang mahalaga, nagawa kong itapoy ang aswang at hindi na siya makakamali. Ano po ba klaseng ritual ang ginawa niyo? Ang kapalit ng ritual na ginawa ko ay ang aking buhay. Inaasahan ko na talagang mangyayari ito sa akin. Ganyan po ba talaga mga magagamot? Handang isaalang-alang ang kanilang mga buhay, kapalit ang kalayaan ng iba? Kami kang dapat isakripisyo kapag manggagamot ka, lalo na kapag alam pong marami ang nangangailangan ng tulong mo. Buhay ko lang ang mawawala, pero marami din naman ang mabubuhay, kaya ayos lang yun sa akin. Patawarin niyo po kami. Kailangan niyo pang isakripisyo ang buhay niyo para lang mataboy ang aswang. Hindi naman masama ang loob ko, Isay. Magiging tahimik ang kaluluwa ko kung sakaling mamatay ko. Dahil alam ko na hindi nagkakambalayan ng aswang ang pariyo ito. Nagsialisa na kami sa kubo ni Mang Tasyo nang sabihin ito na gusto na niyang magpahinga. Pauwi na kami ni Kirk nang makasalubong namin si Neda. Umiwas pa ito sa amin. Kaya lang, bigla siyang hinarang ni Kirk at kinausap. Neda, hindi ka ba nagkala ko yung Magtasyo? May sakit siya ngayon. Kinulang daw siya ng aswang na pinalayas niya pero bakit nandito ka ba? Ha? Tinatanong mo ako kung bakit nandito pa ako? Hindi niyo naman pagmamayaring balong to eh. Isa pa, wala akong pakialam kung magkasakit pa naman matandang yun. Dapat lang yun sa kanya. Ang sama naman ng ugali mo. Nagkasakit siya sa kagusto ngayon iligtas sa mga tao dito. Oh, bakit? Ginusto niya naman yun, di ba? Ganyan ang napapala ng mga taong umahas ng bayani. Ano na pala niya ngayon? Kamatayan, di ba? Nagkamali nga talaga kami ng pagkakakilala sa'yo. Itinago namin ang pagkatao mo sa lahat para maprotektahan ka at walang susugod sa'yo para mapatay ka. E di sabihin niyo, tingnan natin kung ano mangyayari sa inyong lahat. Sa oras na malaman ko kung nasa ang aso ko at kung sinong kumuha sa kanya, magbabayad ang mga yun sa akin. Tinatakot mo ba kami, ha? Hindi. Mahalaga sa akin ang aso na yun. Nung gabing nakita niyo ko, dapat nga magpasalamat kayo eh. Dahil hindi ko kayo sinaktan. Dapat nga protektahan niyo ko eh. Dahil nagawa kong pigilan ang sarili kong kainin kayo. Talaga, Gino, may halimaw dito. Bakit kang halimaw? Talagang halimaw ako. Nalilisik ang mamata ni Neda sa amin. Kaya mabilis kaming tumakbo ni Kurt palayo sa kanya. Pagdating namin sa bahay, kinanap ko ang shorts ko na pinaglagyan ko ng pintas na binigay ng matanda sa akin noon. Nang mahanap ko yun, kaagad ko yung tinitigan. Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Hoy, ano yan?
Wala. Ikaw talaga. Bigla-bigla ka nilang sumusulpot dito sa kwarto ko. Parang nakita ko ng bagay na yun ah. Hindi ba yun yung kwintas na binibigay sa atin ng matandang babae nun? Kinuha mo pala? Oo, sa tingin ko, wala namang masama eh. Wala ka, kaya ata sinalakay ng aswang ang kapatid mo dahil sa kwintas na yan. Pinapapan niya sa'yo yung kwintas na yan. Simula nung nanggaling tayo sa kangkungan. Kaya pala sunod-sunod ang pananalakay ng aswang dito sa lugar natin. Ikaw naman kasi, ayaw mo pong maniwala na may kakaiba sa matandang babae na yun. Yan ata ang dahilan kung bakit may mga napapatay eh. Gamit yan ng isang matandang babae na misteryosa. Kaya sigurado ko may malas na kasama ang kwintas na yan. Ayaw ko sisihin ang kwintas na to sa mga nangyayari. Malay mo, nagkataon lang. Susubukan ko lang naman kung totoo na proteksyon to laban sa aswang. Napailing si Kirk at tumalikod sa akin. Nang sumapit ang gabi, nasa likod ako ng bahay para magbigay ng pagkain sa asong kulay tubig. Hindi ko inaasahan na biglang lilitaw ang matandang babae sa harapan ko. Natakot pa ako nung una dahil nakaitim siya, pero mas pinili kong magpakatatag at harapin ito. Aling Lourdes, kaya naman po. Oo, nandito lang pala ang asong yan. Bakit mo yan ikinulong? Palayain mo ang aso para makabalik na siya sa amo niya. Oo, ang sabi ng albularyo, sigbin ng aswang ang aso na to. Mabuti nga lang at kami ang nakahuli dyan eh. Kasi kung hindi, sigurado na patay na yan. Eh hindi yan sigbin na aswang. Mabait ang asong yan. Pinagtangkaan ka bang saktan ng aso? Hindi, di ba? Huwag mong parusahan ang asong kinulong mo dito. Dahil kagaya ng iba, ang gusto lang din niya ay mailigtas ang mga tao. Ah, hindi ko po kayo naiintindihan. Simple lang ang dapat mong intindihin. Hindi masama ang asong yan. Isa akong babaylan. Yung kwintas na binigay ko sa'yo ay tunay na proteksyon laban sa aswang. Kung ganun, alam niyo po ba kung sino totoong nagmamayari ng aso? Oo, si Neda. Tinanggap niya lang ang lahat ng mga chismis tungkol sa kanya para matuloy ang kanyang pinaplano. Hindi masamang babae si Neda. Hindi siya malandi at mas lalong hindi siya aswang. Kung ganun, ano po ba talaga siya klase ng tao? Isa siyang manggagamot, kagaya ni Taso. Ang pinagkaiba lang, mas malakas si Neda kaysa sa kanya. Kaya hindi siya tinatagyan ng sakit na kagaya ng ginawa ng aswang kay Taso. Nang dahil sa nalaman ko, kagad kong pinakawalan ng aso. Mabilis naman tumakbo ang aso pa uwi. At paminsan-minsan ay lumilingon pa ito sa amin ni Aling Lourdes. Kinaumagahan, nagpatawag ng meeting ang kapitana. Kagad kaming pumunta para malaman kung ano ang mapag-uusapan. Bago pa man gagawin ang meeting, may nakarating ng balita sa akin eh. Na ano raw? Kaya sila nagpapamiting kasi plano na gustong ipapatay si Neda. Ano? Oo, sa tingin ko may sumusulatan ng kapitana kaya ganito ang desisyon niya. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit pinatawag ko kayong lahat. Maraming balita ang kumakalat tungkol kay Neda. Nakarating na nga sa kabilang baryo eh. Kaya po lang ng balita, kapitana. Aswang nga talaga si Neda. Kaya kailangan natin siyang mapatay para matapos na problemang to. Papatayin? Paano kung hindi pala totoo na aswang si Neda? Malalaman din natin yan. Kung talagang aswang siya, lalabas ang kanyang pagkaswang pag sinaktan natin siya. Sige, pero sa oras na hindi siya naging aswang, ibig lang sabihin nun, hindi tama ang chismis ng mga tao. Nang mga oras na yun, may biglang humila sa kamay ko at nakita ko ang matandang babae. Nagtaka din si Kirk. Kaya lang, sumama na lang din ito na makita sumunod ako sa matanda. Dinala kami ng matandang babae sa isang lugar na malayo sa mga tao para walang makakarinig sa pag-uusapan namin. Tanda, sumagot na yung kaibigan ko. Kailangan malaman ni Neda ang planong to. Hindi siya pwedeng mapatay ng mga tao, lalo na at hindi siya aswang. Kaya nga po eh, pero hindi namin alam kung paano namin babalita kay Neda ang lahat. Nang sa ganun, makapaganda siya. Pare, bakit ka ba nagtitiwala sa matandang babae yan? Kakampi natin siya, Kurt. Isa siyang babaylan at tunay ang binigay ng kwenta sa akin. Sumama kayo sa akin. Pupunta tayo sa bahay ni Neda. Sa tingin niyo po ba, may kinig siya sa atin? Wala siyang magagawa, kundi ang makinig. Nakabalik na rin naman ang aso niya, hindi ba? Oo, nandun ka pa nga kagabi nung pinakawalan ko ang aso. Sumama kami kay Aling Lourdes na pumunta sa bahay ni Neda ng araw na yun. Pero nang makarating kami doon, nakasarado ang lumang bahay na tinitirhan ni Neda. Ilang beses namin siyang tinawag, pero hindi naman ito sumasagot. Naisipan na lang namin bumalik pag sumapit na ang dilim. Pag hinintay pa natin gumabi, baka maunahan tayo ng mga tao na pumunta dito at hindi na natin magawang iligtas si Neda. Wala naman tayong magagawa ngayon kasi walang tao dito eh. Hintayin na lang natin siyang bumalik. Pare, nagsasabi kayo ng totoong matandang babae niyan. Sa tingin ko, siya naman ang nagsabi sa akin ng magagamit si Neda eh. Sa tingin ko nga, kakilala niya si Neda. Huwag niyo akong pag-usapan dyan at naririnig ko kayo. Kung wala kayong tiwala sa akin, pwede naman kayong umalis. Ako na ang bahalang magsabi kay Neda ng lahat. Ganito na lang, magsapit mamaya ng alas 6 ng gabi, tsaka tayo pupunta dito. Dahil panigurado nandito na si Neda nun. Nang magkasundo kami sa sinabi ni Kirk, kagad na kami umalis sa bahay ni Neda. Pagdating namin sa bahay, nagulat na lang ako na wala na doon ang kapatid ko. Tinulungan ako ni Kirk na hanapin si Bea, pero bigo talaga kami makita ang kapatid ko. Natakot na ako ng mga oras na yun. So kaya nagpunta ang batang yun, Jello. Subukan pa natin siya hanapin. Baka nagsusot ng yun sa gitna ng kakawin o bagupatan. Pare, 3 oras na tayo naghahanap sa kapatid mo. Napapagod na ako, lalo na paglabalatan pa naman ang katawan ko. Nagugutom na rin ako. Mabuti pa kumain na lang muna tayo. Paano makakain ito? Hindi ko makita yung kapatid ko. Akala naman kasi naman siya si Bea, hindi may pinuntahan lang na kaibigan. Alam natin pareho na walang kaibigan si Bea dito. Ito nga yung kinakatakot ko eh. Kahit natanghali, sa tingin ko matakot talaga kasong eh. Hindi ba wala si Neda sa bahay niyo? Hindi kayo may kinalaman si Neda sa pagkawala ng kapatid mo? Huwag lang sana may tamang hinala mo kasi mapapatay ko talagang babae niya. Hanggang sumapit na nga ang gabi, hindi ko pa rin mahanap si Bea. Kinakabahan ako dahil baka may masamang nangyari sa kapatid ko. Sakto naman na dumating sa bahay si Aling Lourdes para yayain na kaming pumunta sa bahay ni Neda. Nasabi ko na rin sa matanda ang pagkawala ng kapatid ko, kaya naisip niya na humingi na din ng tulong kay Neda para mahanap namin si Bea. Sana nga lang talaga may tutulong si Neda sa akin. Hindi kung wala siyang kinalaman sa nangyari sa kapatid mo. Hindi magagawang saktan ni Neda ang bata dahil isa siyang manggagamot. Kailangan kumatok sa pintuan ng bahay niya. Sige ako na. Neda, Neda, nandiyan ka ba? Jello, anong ginagawa mo dito? Nandito kami para sabihin sa'yo na may plano sa kapitan na nasuguling ka at patayin. At isa din sa dahilan kaya kami naparito ay para humingi ng tulong na mahanap ang kapatid ko. Ano yun? Hindi, si Kirk. Aling Lourdes, ano ginawa mo kay Kurt? Pinatulog ko lang siya, Jello. At ikaw na ang isusunod ko. Panuhin mo, Jello. Siguraduhin mo hindi mo maamoy ang likidong yan para hindi ka mawala ng malay. Ano ibig sabihin nito, Aling Lourdes? Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw talagang kalaban ko. Nililihis mo pa ako sa mga pangyayari.
Ngayong kaharap mo na ako, anong gagawin mo? Hindi tutuloy sina Isay sa pagsalakay sa'yo, Neda. Dahil napag-usapan na namin na ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi ka kampiang matandang yan. Isa siyang kaswang. Aray ko, ang kwintas nila tusok ko. Kumain mong pintas sa Angelo. May sumpayan. Sige, kahit kung matanda ka, inutumo pa talaga kami, Kirk. Sinadya ko talagang dalhin kayo dito. Nang sa ganon, ay sabay-sabay ko kayong papatayin. Ikaw